Nagbabasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. Huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Sion, ika'y makahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matitiktik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si Ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si Ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako maiiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Samahan po natin ang isa't isa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal naming kapatid,
ituon po natin ang ating puso at isipan sa mga salita na ating narinig mula sa Ebanghelyo ni Juan. No? Marinig natin at nakita si Jesus nakikipag-usap sa isang Pariseo. No? Palitan ng kanilang matitinding salita. At nakapaloob dito yung katotohanan na mayroong babala, no? Yung malalim na katotohanan na tila may pinasusulyap sa atin sa buod ng ating kaligtasan, no? Sabi nga doon, muli niyang sinabi sa kanila, ako'y aalis, hahanapin niyo ako, at mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kung saan ako pupunta, hindi kayo makaparoroon, no? Sa paningin natin, maaaring maanghang yung mga pananalita ni Jesus, no? Bagamat tila ito'y parang malupit, pero tandaan natin, hindi ito naglalayong humatol, kung hindi gisingin tayo. Ipinapaalala ng mga salita ni Jesus sa atin ang bigat ng ating kalagayan bilang tao. Nahihiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, no? Tila parang may isang bangin na hindi natin kayang tawirin sa ganang lakas lamang natin, no? Kaya nga inihahayag ni Jesus na siya ay pupunta sa isang lugar kung saan sila, no, yung mga kausap niya, sa kanilang kasalukuyang kalagayan ay hindi makasusunod. At ang lugar na ito ay ang presensya ng Ama, na siyang diwa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang mga Pariseo, no, nabubulagan ng kanilang kapalaluan at kawalan ng pangunawa. Nagtanong pa nga sila, no, magpapakamatay kaya siya? No? Yamang sinasabi niya kung saan ako pupunta, hindi kayo makaparoroon. No? Gaano kaya kadalas ganito rin tayo tulad ng mga Pariseo? Mali nating binibigyang kahulugan yung mga pananalitang banal. Gaano kaya kadalas hinahayaan lang natin na yung limitado nating pananaw, no, takpan yung ating pangunawa sa walang hanggang dunong ng Diyos, no? Nakita lamang nila yung pisikal, yung agaran, samantalang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa spiritual at pangwalang hanggan, no? Sabi pa nga niya, kayo'y mula sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y sa sanlibutang ito, ngunit ako'y hindi sa sanlibutang ito, no? Ginuhit ni Jesus yung malinaw na linya sa pagitan ng makalupa at makalangit, sa pagitan ng pansamantala at walang hanggan. Inihahayag ni Jesus ang pangunahing katotohanan na tayong lahat po, no, sa ating likas na kalagayan para tayong nakatali sa sanlibutang ito. Sakop ng mga panandaliang kasiyahan, mga bagay na hindi nating maiiwasang magpakabulok, no, na magpabulok sa atin. Ngunit si Jesus na nagmula sa itaas ay nag-aalok sa atin ng isang landas upang malampasan ang makalupang pag-iral na ito. Sabi pa nga niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, no, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, maliban maniwala kayo na ako'y si ako nga, no? Dito nakasalalay ang pinakamahalagang bahagi ng atin pong kaligtasan, yung pananalig kay Jesus. Si Jesus bilang Kristo, bilang anak ng Diyos, bilang Mesiyas na isinugo upang tubusin tayo. Kaya nga, ang maniwala sa Kanya ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa Kanyang pag-iral, no? Hindi sapat na sabihin natin, si Jesus ay naririto, no? Kung hindi ang paglalagay ng ating buong pagtitiwala sa Kanya, no? Yung pagsuko ng ating buhay sa Kanyang kalooban. At ang mga Pariseo, no, balot pa rin ang kanilang kawalan ng pananampalataya, nagtanong, sino ka? Tumugon si Jesus, kung ano ang sinasabi ko sa inyo, ito'y mula sa pasimula pa lamang, no? Para bang marami pa siyang sasabihin. Sabi, marami pa akong sasabihin tungkol sa inyo at maraming hahatulan. Ngunit ang nagsugo sa akin ay tapat, at ang ipinahayag ko sa sanlibutan ay nagmula sa Kanya. Si Jesus sa Kanyang pangunawa,
patuloy niyang inihahayag ang kanyang banal na pagkakakilanlan kung sino talaga siya, kahit sa gitna ng kanilang matigas na pagtanggi at mga pagdududa. Kaya nga sinabi ni Jesus, ang katotohanang nagmumula sa Ama ay isang katotohanang humahatol sa ating mga puso at tumatawag sa atin para magsisi. At hindi ito nauunawaan nila, Gaano kaya kadalas tayong katulad rin ng mga Pariseyo, nabibigong maunawaan ng mas malalim na kahulugan ng salita ni Jesus. Madalas tayong abala sa panlabas, sa mga bagay na literal, kaya't hindi natin nakikita ang malalim na espiritual na katotohanang sinisikap ni Jesus iparating sa atin. Kaya ang tagpong ito ay paalala na palaging lapitan, Palagi sana natin rin tagpuin si Jesus sa pamamagitan ng ating pagbabad sa salita niya. Humingi ng gabay sa Espiritu at ibukas ang ating mga puso. At sabi ni Jesus doon, kapag inyong itinaas ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga siya. At wala akong ginawang saganang sarili ko lamang, kung hindi nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako iniwang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Ito ang puso ng ating kaligtasan, ang krus. Kaya nga po, paalala lagi, kapag inyong itinaas ang anak ng tao, nagsasalita si Jesus tungkol sa kanyang pagdurusa, ang pinakamataas na gawa ng pag-ibig at sakripisyo. Kaya sa krus, tunay na nauunawaan natin kung sino siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa krus ni Jesus natin nakikita ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, isang pag-ibig na lumalampas sa kawalang kahit pa sa katotohanan na hindi tayo karapat-dapat, Because this is the truth about the love of the cross, There can be no love without sacrifice. After all, my dear friends, sacrifice is what we do for the ones we love. Ang krus ay hindi simbolo ng pagkatalo kung hindi ng tagumpay. Ito ay instrumento ng ating kaligtasan, ang tulay na nag-uugnay muli sa atin sa Diyos. Sa pagtitig natin sa krus, ipinapaalala sa atin ang halaga na tinawid ni Jesus para sa ating katubusan. Pinapaalala sa atin ang kaligtasan na hindi isang bagay na maaari nating kitain sa pamamagitan lamang ng sarili nating pagsisikap, kung hindi kusang kaloob at malayang ibinibigay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Mga minamahal kong kapatid, ang landas tungo sa kaligtasan ay hindi madali. Nangangailangan ito ng pagtsatsaga, ng pagpapakumbaba at walang hanggang pananampalataya sa Kanya. Ngunit tandaan po natin, hindi tayo nag-iisa. Si Jesus na nagtiis sa krus para sa ating kapakanan, lumalakad sa tabi natin. Pinalalakas tayo sa kanyang biyaya at ipinapangako niya, ang nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako iniwang nag-iisa. Kaya't focus lang po tayo kay Jesus. Yakapin natin ang krus hindi bilang isang pasanin, kung hindi bilang simbolo ng ating katubusan, at magpatuloy po tayo sa ating paglalakbay na niyayakap ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang banal na krus. Sinagip niya ang mundo. Amen.